Si Ginoong Vitalik Buterin, siya po ang co-founder ng Ethereum, ay nag-post kamakailan lamang ng blog kung saan ay tinalakay po niya ang malaking panganib o risk kay Ethereum. Ang pangunahing alalahanin niya ay ang centralization ng staking na sa tingin niya ay isang malaking risk or panganib sa Ethereum Layer 1. Ipinakita niya ang iba't ibang estratehiya upang labanan ang panganib na ito sa pamamagitan po ng mga planong upgrade na tinatawag na Scourge. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, yung unang tanong natin dito ay bakit nga ba mahalaga ang centralization sa staking? Sa crypto world ay mahalaga ang decentralization upang maiwasan ang pagkakaroon ng iilang tao o grupo ng control sa network. Kapag centralized ang staking, may posibilidad na magkakaroon po ng censorship at pagkaantala sa mga transaction. Halimbawa, mga liquidations o token swaps na nangangailangan ng mabilisang pagproseso ay maaring ma-delay. Ngayon ay ano ang block creation at staking capital provision? Sa kanyang post ay binanggit po ni Ginoong Buterin ang dalawang critical na area kung saan lumilitaw ang centralization risk, ang block creation at staking capital provision. Ayan po. Sa block creation ay tinutukoy niya kung paano nabubuo ang mga blocks ng transactions sa Ethereum blockchain. Kapag kokonti lang ang gumagawa nito, mas mataas ang panganib ng censorship. Sa staking capital provision naman ay binabanggit ni Ginoong Buterin ang panganib ng pagkakaroon ng iisang malaking stake na nagkokontrol sa staking capital na maaari pong magresulta sa centralization. Ngayon ay ano ang maximum extractable value or MEV? Ang maximum extractable value or MEV ay sitwasyon kung saan ang mga block proposers ay may kakayahang magpasya kung aling transactions ang isasama sa blocks na kanilang binubuo, kung saan ay nagdudulot po ng posibilidad na makakuha sila ng karagdagang kita. Sa kasalukuyan, halos 88% ng Ethereum blocks ay pinamamahalaan ng dalawang partido lamang, kung saan ay nagpapataas ng panganib ng censorship at transaction delay. Ngayon ay ano ang mga solusyon ni Ginoong Buterin sa mga problemang ito? Ang nagbigay po si Ginoong Buterin ng ilang posibleng solusyon upang labanan ang centralization ng staking. Una ay iminungkahi niya ang paggamit po ng encrypted mempool na magpapahirap sa mga block proposers na i-censor ang mga transactions. Ang encrypted mempool ay isang paraan kung saan ang mga transactions ay hindi agad-agad makikita ng mga block proposers, kaya't hindi nila ito pwedeng piliin kung ano ang kanilang isasama sa block. Ngunit, kailangan itong idisenyo na robust, reasonable, simple at handang maisama sa isang upgrade. Bukod dito ay iminungkahi ni Ginoong Buterin ang paggamit ng inclusion list kung saan ang mga stakers ay magmumungkahi ng mga transactions na dapat isama sa susunod na block. Isa pang solusyon ay ang paggamit po ng multiple concurrent proposers upang hatiin ang block production process sa pagitan ng ilang participants. Ngayon ay ano naman ang trade-off sa mga solusyon na ito? May mga trade-off o palitan ng benepisyo at risk sa mga solusyon na ito. Halimbawa, ang kakayahan po ng mga stakers na pumili ng transactions ay maaari ring magbigay sa kanila ng kakayahang makakuha ng mas maraming kita mula sa blockchain na maaari pong magdulot ng centralization. Sa puntong ito ay nagrekomenda si Ginoong Buterin ng wait and see strategy, kung saan ang kapangyarihan ng stakers ay limitado muna sa simula at unti-unting palalawigin habang natututo ang network tungkol sa impact ng MEV sa isang live system. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang mga concerns or alalahanin
at mga mungkahing solusyon ni Ginoong Buterin ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa Ethereum ecosystem at sa mga panganib na maaring idulot ng centralization. Mahalaga na maging proactive ang Ethereum community upang mapanatili ang decentralization at maiwasan ang mga negatibong epekto ng centralization tulad ng censorship at pagkaantala ng mga transaction. Ang mga iminungkahing solusyon, bagamat may mga trade-off, ay nagpapakita po ng isang malinaw na landas patungo sa mas decentralized at secure na Ethereum network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.